sa pamahalaan ay kinakailangang aprobado ng Civil Service Commission. At kung malalaman ng Civil Service na yan ay violation ng konstitusyon o ng isang umiiral na batas, ibinabaliwala yung mismong appointment paper. So, ibig sabihin, kahit na in-appoint ka na ng appointing authority, pag hindi ito nag-comply sa requirements on merit, sa requirement ng qualification, hindi rin po ito maipapasa ng ating Civil Service Commission. Kailangan may mag-complain. Minsan kahit wala nag-complain, pagka nalaman ng Civil Service, halimbawa, na yung appointee ay nakatakbo isang taon, nasa 1-year period pa, sila mismo motu proprio may kapangyarihan na ibaliwala yung appointment paper. Other issue, Chair, mukhang nag-lapse into law na yung sa BSK. Ang ating impormasyon ngayong araw na ito pa lamang maaaring maitaas sa ating Pangulo mula sa Kongreso yung draft na yung mismong panukalang batas na nag-extend o nag-fix ng termino ng mga miyembro ng barangay at saka SK from 3 years to 4 years. So may posibilidad po, sana tingnan natin, na ito'y maaari mapirmahan ng ating Pangulo this week, and therefore yung 30-day period po pala ay hindi pa nagsisimulang mag-count dahil ito'y wala pa sa lamesa ng ating Pangulo. So maaari ngayong linggo pa lang ito mapapadala sa opisina ng ating Pangulo. Siyempre po ang inyong COMELEC ay masidhi po namin itong binabantayan bilang isang partido na interesado tungkol sa postponement o hindi. Pero just the same, kung ano't ano man, kami po ay nag-schedule ng 10 araw na registration ng mga botante. Kung ito po ay magiging ganap na batas, yung pagpo-postpone ng halalan at marireset ito sa susunod na taon, ay wala po magbabago doon sa 10 araw namin na registration. Kahit pa ito'y maaari ma-extend dahil sa maaaring ma-reset ang ating eleksyon from December 1 to next year. Wala siyang violation yung registration doon sa 120 days? Parang ban? Wala po. Yung po kasi maliwanag, pinapaliwanag natin na yung mga magpaparehistro sa Bangsamoro mula August 1 to August 30, mga bagong botante, mga botanteng dati ng botante pero hindi nakaboto ng dalawang magkasunod na eleksyon, mga botanteng magpapa-reactivate ng kanilang registration, sila po ay hindi makakaboto para sa darating na Bangsamoro parliamentary election. Makakaboto lang po sila para sa barangay SK election dapat ng December 1. Sapagkat sinabi po ng batas na nagpo-postpone ng Bangsamoro parliamentary election na ang makakaboto o ang Bangsamoro parliamentary election ay pagpapatuloy ng eleksyon ng Mayo 12. Kung magkaganon, kung sino po yung mga botante ng Mayo 12, ay sadyang sila lang ang botante na makakaboto sa darating na October 13. Pero sir, yung law, Voter Registration Act, may distinction ba siya kung tungkol dun sa ipinaliwanag mo, sir, kung bago, kasi nakalagay ng 120 bago mag-election, bawal. Tama po yun. Tama po yun. Pero technically yung pong Republic Act 8180 na yung tinatawag na continuing registration law na nagpo-prohibit ng 120 days before the election ay impliedly amended yung batas naman na nagsasabing ang eleksyon ng Bangsamoro ay sa October 13 at lahat ng mga pangyayari katulad nga po ng mga gagamitin natin, katulad nga rin po ng mga ng pag-automate ng eleksyon at katulad din po ng listahan ng botante ay continuation ng national and local election. So siyempre ang pinaka-latest na law, yon na ito ay continuation, kaya technically as far as the Bangsamoro parliamentary election, impliedly amended yung 120 days before the election.